Malugod namin kayong tinatanggap lahat mga kapatid at aming mga bisita kasama rin sa Zoom sa pagpupulong ng mga saksi ni Jehovah sa gabing ito. At bilang pasimula ng ating pagpupulong, tayo po ay aawit. Aawitin natin ang song number 89 na may pamagat na makinig at sumunod upang pagpalain ka. Ito ay halos sa Lucas chapter 11 verse 28. Kaya kung ito'y angkop sa ating kalagayan, tayo po'y tumayo at umawit ng papuri kay Jehovah. Pagkatapos, bubuksan ng opening prayer ito ni Brother Kaloy Dula. Tayo muling nagagalak at tayo makakapakinig at makakatikim ng mga sustansyang paglalaan ni Jehovah sa pagpupulong sa gabing ito. No? So may tatlong parts ito, kayamanan mula sa salita ng Diyos, maging mahuwisay sa ministeryo at pamumuhay bilang Kristiyano. So tunay na makikinabang tayo, kaya hinihimok ang lahat makinig, i-absorb, i-apply ang mga matutunan sa gabing ito. At bilang pasimula ng ang ating pagpupulong sa kayamanan mula sa salita ng Diyos, alamin at isabuhay ang itinuturo sa iyo ni Jehovah. Ito ay pahayag sa loob ng 10 minuto at ito'y gagampanan sa atin ni Brother Henry Flores. Brother Flores, handa na kami makinig. Alamin at isabuhay ang itinuturo sa iyo ni Jehovah. Pasinin natin ang sinasabi, isabuhay ang itinuturo ni Jehovah. Huwag nating ipagkakamali sa isihinahanap buhay. Iba yung pinapanghanap buhay sa isabuhay. Tanda natin na si Jehovah mismo ay talagang nagtuturo sa lahat ng kanyang tapat na mga lingkod. Oo, tinuturuan ni Jehovah ang kanyang tapat na mga lingkod kung paano sila mamumuhay gamit ang kanyang mga pananalita at higit sa lahat kung ano ang kanyang itinuturo. Bakit?
Bakit kailangan na isabuhay natin ang mga turo ng Diyos na Jehovah? Oo, mga kapatid, tayo rin ang makikinabang sa mga bagay nito. Pansinin natin na naglaan si Jehovah ng kanyang salita upang tayo'y turuan. Ano pat may kinalaman sa kanyang mga paglalang, nariyan ang kanyang mga paglalang na nagpakilala sa kanya bilang isang matalinong manlalalang. Kaya kung titingnan natin ang lahat ng nilalang ni Jehovah, meron ba kayong maipipintas sa anumang kanyang nilalang? Tunay na wala. Masasabi natin na kahanga-hanga ang kanyang mga lalang. Oo, ang mga pagsisiwalat nito ay matatagpuan natin sa kanyang salita sa Biblia. Kaya marapat lamang na dapat natin pag-aralan at sundin ang lahat ng mga tinuturo ng Diyos na Jehovah, lalo na may kinalaman sa kanyang kalooban. Ngayon, bakit dapat nating piliin na makinig kay Jehovah? Sa panahon natin sa ngayon, maraming mga tao na pinipiling mamuhay ayon sa kung ano ang nais nila. Pero tandaan natin na si Jehovah ay nilalang niya tayo ayon sa kanyang larawan. Oo, binigyan tayo ng kalayaan na mag-isip at magpasya. Hindi tayo pinipilit ni Jehovah na kung ano ang kanyang sinasabi, dapat sumunod tayo. Hindi. Ano pat siya'y laging nakikiusap. Tulad halimbawa ng kanyang panalita sa aklat ng Josue, may kinalaman sa pagpili sa buhay at kamatayan. Piliin ninyo ang buhay, sabi niya. Kaya sa ngayon, tayo ay may malaking pananagutan sa kung ano ang magiging kinabukasan natin, kung ano ang nais natin sa buhay. Nais ba natin na maging maligaya, mapayapa, at taong maibigin at makadiyos? Kayo o tayo ang magpapasya. Oo, sa pakikinig at pagsunod sa kanyang mga utos, ay tayo mismo ang siyang magpapasya nito. Dapat nakiusap ang Diyos sa atin. Ayon sa Isaiah 48:18, kung ating babasahin, ay ganito ang sinabi. Kung magbibigay pansin ka lang sa mga utos ko, ang kapayapaan mo ay magiging gaya ng ilog, at ang katuwiran mo ay magiging gaya ng mga alon sa dagat. So, ano ang may imagine natin sa mga pananalitang ito ng Diyos na Jehovah? Bueno, kung papansinin natin, hinahalintulad ang kapayapaan sa ilog. Nakakita na ba kayo ng ilog? Ang ilog, kapag inamamasyal kayo sa isang magandang panahon, ito ay payapa, tahimik. Ito ay makikita, mararanasan natin kung isa sa buhay natin ang kautusan ng Diyos na Jehovah. Kung tayo ay isa buhay natin yung utos ni Jehovah na maging mapagpayapa, maibigin, mapagpakumbaba, ikapit natin ito. Mayroon ba kayong makakaaway sa loob ng kongregasyon? Tunay na wala. Mayroon ba kayong makakaaway na kapitbahay? Tunay na wala. Ano pat sa halip, kung kayo ay namumuhay kaayon sa tinuturo ng Biblia, kayo ay mamamahalin. O tayo ay mamamahalin ng ating kapwa, ng inyong mga anak, ng inyong mga kapatid. Kaya, isang pakinabang o pagpapala
ang isabuhay o ang pakikinig sa inuutos ng Diyos na Yehova. Yung salitang alon ay tumutukoy ito sa mga mabubuting mga bagay, matuwid. Yung sabi yung katuwiran. Ayan, sabi katuwiran. No? Kasi tandaan natin na binanggit sa binasa natin kanina sa Isaias na dalawang pagpapala ang makakamit natin. Yung kapayapaan at katuwiran. Ang katuwiran, mga kapatid, ito ay mga gawang mabuti. Tulad ni Yehova na kilala bilang isang makatuwiran Diyos. Isipin na lang kung tayo'y lumalakad o namumuhay ayon sa utos ni Yehova, ang magagawa nating matuwid na mga bagay ay hindi isa, hindi dalawa, kundi inalintulad sa alon ng dagat. Gaano karami ang alon ng dagat? Hindi mabilang, hindi ba? Nangangahulugan ito na harinawa sa buhay natin ang ating natutuhan. At tayo mismo ang makikinabang. Isang patutuo nito, mga kapatid, nakikita ko. Isang taong sabongiro, naghihirap ang kanyang pamilya dahil sa kanyang bisyo. Pero nang isabuhay niya ang kanyang natutuhan sa salita ng Diyos, masaya na sila ngayon. Tunay natupad sa kanila yung nagtamasa o pagpapalang kapayapaan at katiwasayan sa loob ng pamilya. Kaya harinawa tayo na patuloy na nagsisikap na pag-aralan at pakinggan ang salita ni Yehova o kautusan ni Yehova, sikapin natin na manatiling isabuhay ang ating mga natutuhan sa mga tinuturo ng Biblia. Maraming salamat, Brother Flores. Tayo tumungo na sa susunod na may bahagi, ang spiritual na hiyas, at pag-uusapan sa atin sa week na to yung Isaiah chapter 48 at 49. Kaya ang lahat hinihimok na makibahagi, pero ilimitahan nating pagsagot sa loob ng 30 seconds or less para halos lahat makapag-participate sa pagpupulong ito. Ito ay gagampanan sa atin ni Brother Andy Panganiban sa loob ng 10 minuto. Brother Andy, handa na kaming makinig. Bilang panimula, sino po yung nais magbasa ng Isaiah 49, talatang 8? Brother Andre, sa likod. Ito ang sinabi ni Yehova, sa isang panahon ng kabutiang loob ay sinagot kita, at sa isang araw ng kaligtasan ay tinulungan kita. Patuloy kitang iningatan para maibigay kita sa bayan bilang isang tipan, para ibalik sa dating kalagayan ang lupain, para ibalik sa kanila ang mga mana nila na naging tiwangwang. Salamat sa malinaw na pagbasa. Sa ating unang tanong, ano ang 3 katuparan ng hulang ito? Sister Ampi, sa likod. Ito ay isang panahon ng kabutihang loob. Sa 2 Corinto, chapter 6, verse 2, panahon ng pakikinig, araw ng kaligtasan at pagtulong sa bansang Israel. Ito ay isang hula na sinipi ni Apostol Pablo na matutupad sa bansang Israel na may makalupang pag-asa, sila ay palalayain mula sa Babylonia. Ganon din, may makalangit na pag-asa mula ng Pentecostes 33 CE, both sa kanila, kailangan patunayan nila ang karapat-dapat na di sana nararapat ng Diyos, na kabaitan ng Diyos upang ang kaaya-ayang panahon para sa kanilang araw ng kaligtasan. Salamat po. May iba pa po ba kayong punto? Ay kay Brother Roy Mata. Yung isa pang hula dyan na nung maghandog si Jesus ng kanyang buhay tao, saktal buhay na tao,
nung maghandog siya ng pagsusumamo, na may kasamang pakiusap, at binanggit pa rito, kasama yung malalakas na hiyaw at mga luha. Malugod siyang pinakinggan ni Jehovah. Isa yun sa mga katuparan ng hula, ng binanggit ng hula ng Isaias. Salamat po. Kay Sister Maglangit. Iya, Maglangit. Sa iyo. Ina-apply din po ito sa mga Kristiyano sa ngayon. Yung katanggap-tanggap na panahon ay tinutukol yung sa ngayon. Kaya hindi po dapat natin sayangin yung pagkakataon na maglingkod at maligtas tayo. Kaya yung pinaka-take away natin dito, ngayon yung panahon ng kaligtasan, kumilos tayo habang may pagkakataon. Salamat. Kay Brother Calso. Natupad dito sa tatlong paraan. Una, yung pagbabalik ng mga bihag mula sa Babylonia papuntang Jerusalem. Yun, isang panahon ng kabutihang loob yun. Pangalawa, ay tungkol kay Jesus na siya darating na isang araw ng kaligtasan, yung si Jesus Christ. Papakita niya dito yung kanyang katapatan hanggang kamatayan. At ang pangatlo, para balik sa dating kalagayan ng lupain, sabihin, muling sabihin yung Israelita, yung mga spiritual Israel, ay magkakaroon ng katuparan ito, titipunin ito noong taon 33 CE. Yun. So yung tatlo na yun. Paglaya ng Israel, pagdating ni Kristo, at yung pinahiran noong 33 CE. Salamat po sa malinaw na pagbibigay ng tatlong katuparan sa hula. Dumako na tayo sa ikalawang tanong mga kapatid. Sa pagbabasa ng Biblia para sa linggong ito, anong espiritual na hiyas ang nagustuhan mo? Sister CK, sa likod po. Nagustuhan ko po yung nasa Isaiah 49:1 na binanggit doon yung salitang magbigay pansin. Ito ay yung pagbibigay pansin natin sa kung ano yung kalooban ni Jehovah na siyang pinakamahalaga sa mga huling araw. Pero kung minsan tayo ay hindi nakakapag-focus sa kung anong kalooban ni Jehovah dahil sa mga trahedya, ang daming mga pagsubok na pwede nating maranasan. Lalo na kunwari, pag nagne-negative think tayo or nag-overthinking tayo ng negatibo dahil sa mga sitwasyon na napapaharap sa atin. Pero lagi natin tandaan itong teksto na ito na yung pagbibigay pansin, hindi lang ito sa kalooban ni Jehovah, kundi magbigay pansin din sa kapangyarihan ni Jehovah na siyang mas malakas pa or na siyang mas malakas ang higit at higit over sa ating mga problema. Salamat po. Kay Sister Herotani, sa gilid. Nagustuhan ko ang Isaiah 49:15 na nangangako si Jehovah na hindi niya kalilimutan ng kanyang bayan. At ikinumpara pa nga ni Jehovah ang pag-ibig niya na mas nakakahigit kaysa sa pag-ibig ng isang ina sa kanyang pasusuhin anak. Kaya naman makakasiguro tayo na once na naging masunurin tayo at tapat sa kanya, ay hindi niya tayo kalilimutan at pababayaan. Salamat sa magandang punto. Kay Sister Atamosa, Jana. Isaiah 48:17 hanggang 18. Sobra po ako napatibay ng tekstong ito para lubos na makilala kung anong klaseng Diyos si Jehovah. Lalo na po sa mga pananalitang kung magbibigay pansin ka lang sana. Napahalagahan ko po siya kahit siya pong pinakadakilang tagapagturo sa aming bilang kabataan. Hindi niya po ako pipiliting sundin siya dahil lang nais lang po niya ay kusang pakikinig ko sa mga payo po niya. Kaya dahil po doon, mas natutuhan ko po siyang mahalin dahil di niya ako pipilitin, kundi gusto niya lang po na makita ko ang kahalagahan ng kusang pakikinig at pagsunod sa nais niya po. Salamat. Kay Brother Nuestro. Doon sa Isaiah 48, talatang 5, yung part A lang. Sabi dito na Jehovah, matagal ko nang sinabi sa iyo, bago pa iyon mangyari, sinabi ko na sa iyo. Totoo ang kausap niya dito, yung Israel. Pero ang question dito, ano ba yung sinabi niya sa kanila? Di yung kanyang batas.
kalooban niya, mga gagawin nila, mga dapat nilang hindi gawin. Pero alam natin ang buhay ng Israelita, ano ba ang resulta? Diba? Lagi sila nagkakamali. Kaya dun sa verse 4, sa taas, sabi ni Jehovah, dahil alam ko kung gaano katigas ang ulo mo, na ang leg mo ay litid ng bakal. So, parang nawawalan sa isay. Sa makabagong panahon, sinasabi din ni Jehovah, matagal ko na sinasabi niyo sa inyo ang batas ko. Pero sana wag tayong malasin ni Jehovah na matigas din ang ulo. Magandang punto rin yun. Kay Sister Umali, Michelle. Binigyang pansin ko naman po yung Isaiah 48:10. Sinabi po ni Jehovah na sinubok o sinuri niya sa tunawang hurno ng pagdurusa ang mga tapong Hudyo. Ang dahilan ay para madalisay o lumabas yung kanilang tunay na motibo. Sa katulad po na paraan, yung mga mahihirap na sitwasyon, problema o pag-uusig na naranasan natin sa ngayon, nilalantad po nito yung motibo natin kung gaano po natin kamahal si Jehovah at kung tapat po tayo sa Kanya o kung ito ba ay mapagkunwari lang. Halimbawa, kapag inusig tayo ng pamilya natin na hindi lingkod ni Jehovah, pero dahil mahal natin si Jehovah, hindi tayo hihinto. Salamat. Kay Brother Nolan. Napahalagan ko rin yung Isaiah 48:9. Sabi rito sa verse na ito, pero alang-alang sa pangalan ko ay magpipigil ako ng galit. Dito pinapakita talaga ng Diyos na Jehovah na nagpigil talaga siya. Alam natin noon ng panahon ng mga Israelita, matigas ang ulo, paulit-ulit magkakamali. So ano ang aral? Gusto ni Jehovah na manumbalik ang Israelita sa kanya at magsisi. Sa panahon natin ganun din naman, binigyan ng panahon, ng pagkakataon, ang Diyos na Jehovah na manumbalik sa Kanya. Salamat. Brother Libres. Napahalagaan ko rin dito yung Isaiah 48:17. Sabi ni Jehovah, siya yung magtuturo para makinabang tayo at papatnubay sa daan nating dapat lakaran. Kaya yung tapat na pagsunod kay Jehovah, yun yung tunay na pagsamba. Doon nakasalalay yung ating buhay, yung pagsunod sa mga tagubili ng Diyos na Jehovah. Para sa uling komento, Brother Calso, sa likod. Yun din sa 48:17 ng Isaiah, doon sa dakong dulo, ang sabi diyan mapatnubay sa iyo sa daan na dapat mong lakaran. Yung salitang dapat, sabihin, hindi binanggit dito yung sa daan na gusto mong lakaran. Kasi tayo kung minsan di sakdal, nasusunod natin gusto natin. Kung minsan, yung gusto natin ginagawa. Kaya kapag gano'n, hindi tayo sakdal, hindi tayo makikinabang. Pero ito, binanggit dito, dapat no? So, ibig sabihin, pagka sinunod mo ito, mga Bible principles, makikinabang ka dito. At yung nga, makikinabang ka na walang hanggang kapakinabangan. Salamat po sa mga nagkomento at nagbahagi ng kanilang spiritual na yes. Balik na tayo sa ating chairman. Maraming salamat, Brother Andy. Ngayon, dito na tayo sa pagbabasa ng Biblia. Babasahin sa atin ang Isaiah chapter 48, verse 9 hanggang 20. Ito ay gagampanan sa atin naman, o babasahin sa atin ni Brother Bart Ciares. Brother Bart, handa na kaming makinig sa iyong bahagi. Pero alang-alang sa pangalan ko ay magpipigil ako ng galit. Para sa kapurihan ko ay pipigilan ko ang sarili ko at hindi kita pupuksain. Dinalisay kita, pero hindi gaya ng pilak. Sinubo kita sa tunawang hurno ng pagdurusa. Para sa sarili ko ay kikilos ako dahil hindi ko hahayaan malapastangan ako. Hindi ko ibibigay ang kaluwalhatian ko kahit kanino. Pakinggan mo ako, O Jacob at Israel, na tinawag ko. Hindi ako nagbabago. Ako ang una, ako rin ang huli.
Ang sarili kong kamay ang gumawa ng pundasyon ng lupa, at ang kanang kamay ko ang naglatag ng langit. Kapag tinatawag ko sila, magkasama silang tumatayo. Magtipon kayo, kayong lahat, at makinig. Sino sa kanila ang naghayag ng mga bagay na ito? Inibig siya ni Jehovah. Gagawin niya ang gusto niya laban sa Babylonia, at ang bisig niya ay magiging laban sa mga Kaldeo. Ako mismo ang nagsabi nito, at tinawag ko siya. Dinala ko siya, at magtatagumpay siya sa gagawin niya. Lumapit kayo sa akin, at pakinggan ninyo ito. Mula pa ng pasimula ay hindi ako nagsalita ng palihim. Mula nang mangyari iyon ay naroon na ako. At ngayon ay isinugo ako ng kataas-taasang Panginoong Jehovah at ang Espiritu niya. Ito ang sinabi ni Jehovah, ang iyong manunubos, ang banal ng Israel. Ako, si Jehovah, ang iyong Diyos, ang nagtuturo sa iyo para makinabang ka, ang pumapatnubay sa iyo sa daan na dapat mong lakaran. Kung magbibigay pansin ka lang sa mga utos ko, ang kapayapaan mo ay magiging gaya ng ilog at ang katwiran mo ay magiging gaya ng mga alon sa dagat. Ang mga supling mo ay magiging sindami ng buhangin at ang mga inapo mo, sindami ng mga butil nito. Ang pangalan nila ay hindi mapapawi o maglalaho sa harap ko. Lumabas kayo mula sa Babylonia. Tumakas kayo mula sa mga Kaldeo. Ihayag ninyo iyon na mahiyaw ng kagalakan. Ibalita ninyo iyon. Ihayag ninyo iyon hanggang sa mga dulo ng lupa. Sabihin ninyo, tinubos ni Jehovah ang lingkod niyang si Jacob. Okay, maraming salamat Brother Bart sa inyong pagbabasa. No? Ikaw ay sinasanay dito sa Aralin 11 sa ating pagtuturo ay sigla. So tandaan natin kung anong gagawin. Magsalita ng masigla para mapakilos ang tagapakinig. At nakita naman natin na yung paraan ni Bart ay tunay na gano'ng kanyang pagbabasa. No? Para maging effective ito, ay may 3 points na dapat i-consider tayo para maging effective. Isa puso ang material, isipin ng tagapakinig mo at gawing buhay ang pahayag o presentasyon mo. So tunay sa bahaging ito, nagampan nito ni Brother Bart. Ngayon tumungo na tayo dito sa pangalawang programa natin, ang maging mahusay sa ministeryo. Dito naman ay may mga iba't ibang bahagi na makikita tayo sa gabing ito at apply natin to pag tayo ay nasa larangan na. So ang unang bahagi naman sa second part ng programa natin, yung pagpapasimula ng pakikipag-usap. Ito naman ay di formal na pagpapatotoo sa loob ng 3 minuto. Ito ay gagampanan sa atin ni Sister Kylie Jacinto kasama ang kanyang partner na Sister Mary Jane Abellanosa. Ano, gising na ba si baby? Ako tulog pa, tita, pero gigising na rin yun. Kumusta ka na? Kumusta ang buhay, mami? Ayun, nakakapagod, pero masaya naman. Kaso nakakalungkot minsan pag naiisip ko nga na lumalaki na siya kasi parang kailan lang, ganun lang siya kaliit. Tapos kahapon, nagliligpit ako ng mga pinagliitan niya. Tapos kailangan ko pang bumili ng bagong damit. Titingin din pala ako ng dress niya para sa memorial. O nga pala tita, makakatalo po ba kayo? Memorial na pala din, no? Kailan ba yun? Sa April 2 po. Ito po yung invitation. Ayan. Tapos invite ko na din po kayo sa March 28. Ayun po yung special talk. Weekdays pala yan. Sige, tingnan ko lang kung pwede sa akin. Pero nahihiya kasi ako niyan. Gusto ko namin makasama sa special na okasyon na yun, tita. At alam naman natin na dadalo tayo para pahalagahan nga yung haing pantubos na ibinigay sa atin ni Jesus, no? Ni Jehovah. Tita, kung gusto niyo po ay pwede naman kayo sumabay sa amin ni Brian sa pagpunta. Oo, sige, try ko. Ite-text na lang kita. Okay, sige. Sabay-sabay na tayo. Teka lang, parang nagising na po yung baby. Kunin ko lang. Oo, sige. Okay, maraming salamat sa inyo, Sister Jacinto at Sister Mary Jane. Kayo naman ay papansinin dito sa ating publication reference na mahalin ng mga tao, magiging mataktika number 3. So, tandaan natin, pag tayo makikipag-usap,
piliin yung salitang gagamitin mo. At least, good thing dito, magkamag-anak yung setting nila, no? Pero what if hindi natin kamag-anak? So, dapat pipili rin tayo ng mga salitang angkop para doon sa magandang pakikipag-usap natin, no? At kung meron man tayong doon sa paraan ng pag-uusap natin, kailangan din na mag-adjust tayo kung ano yung dapat nating ipasok, hindi kung ano yung gusto nating sabihin ay nais lang natin sabihin. So mag-a-adjust pa rin tayo. At dito sa bahaging to, nagampanan nila yung bahaging ito. Ngayon, tumungo naman tayo dito sa pangalawang bahagi din ng pakikipag-usap muli. Ito rin naman ay di formal na pagpapatotoo sa loob ng 4 minuto. Ito'y gagampanan sa atin ni Sister Presi Blancad kasama Sister Jane Lusica. Atin silang tunghayan. Ay, nagkita na naman tayo. Nakapila ka din? Oo. Kung habangan ng pila, kung hindi ko lang kailangan tong gamot, matagal na akong umalis. Ganun ba? Sino ba yung may sakit? Yung pamangkin ko, masakit kasi para maibsan yung pananakit niya sa buto. So, kailangan niya makainom ng gamot. Sa bagay, walang exemption dyan. Lahat tayo nagkakasakit. Kahit nga yung mga mayayaman, yung kilalang tao nagkakasakit. Wala tayong laban dyan kundi mag-pray at umasa sa pag-asa na binigay ni Jesus. Pag-asa? Ano yung pag-asa na yan? Familiar ka doon sa English Bible text na John 3:16 na For God so loved the world? Oo. O ito, may naka-download ako dito na Tagalog. Pwedeng pakibasa mo? Gayon na lang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya binigay niya ang kaisa-isang anak para bawat isa na nananampalataya sa Kanya ay hindi mapuksa, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Pero paano mangyayari yan? Salamat. Kung gusto mong higit na malaman, anyahan kitang dumalo sa taon ng pag-alaala ng kamatayan ni Jesus na gaganapin ngayong April 2 sa Max Restaurant, 5:45 p.m. Doon sa likod, hindi doon sa Max mismo. Ito ang kopya mo ng invitation. Uy, mukhang maganda ito Gusto kong dumalo para malaman ko yung sinasabi mo na pag-asa. Pero ano ba gagawin sa event na yan? Tama, may short video ako dito sa cell. Pwede nating panoorin. Napansin mo merong pahayag at paliwanag ang pag-asang nabuksan sa ating lahat dahil sa sakripisyo ni Jesus? Oo nga, pero napansin ko rin na may tinapay at alak na pinapasa. Lahat ba ay kakain at iinom doon? Hindi, pero higit malalaman ang dahilan kung dadalo ka. Kaya ngayon pa lang, pinahalagahan ko yung pagnanais mong dumalo. Ano pala ang pangalan mo? Ako pala si Pres. Ako din si Jane. Mukhang ikaw na yata ang susunod sa pila. Oo, ako na pala ang papunta sa counter. Sige, salamat ha. Okay, maraming salamat Sister Jane at Sister Presi. No? Kayo naman ay sinasanay dito sa ating publication reference na mali ng mga tao may empathy. No? So sa number 3, makinig na mabuti. So pinaalalahanan tayo na pag tayo makikipag-usap, makinig tayong mabuti doon sa ating householder or kung sino yung kausap natin. Hayaan mong sabihin ng kausap mo ang ninoloob niya, huwag sumabat, o balawalain ang nararamdaman niya, kinababahala o pagtutol. Kung makikinig kang mabuti, may papakita mong mahalaga sa iyo ang inisip niya. Sa bahaging ito, nagampanan ito nila Sister Blanca at Sister Jane Lusica. Ngayon, tumungo naman tayo dito sa huling bahagi, sa second part ng programa natin, ang pakikipag-usap muli. Ito naman ay di formal na pagpapatotoo. Ito ay gagampanan sa atin ni Brother Odi Belmonte kasama si Brother Erwin Francisco sa loob ng 5 minutes. Thank you pala Eril sa pagdalo sa memorial. Nakakatuwa kasi sinama mo pa yung mga classmate natin. Kamusta? Nag-enjoy ka ba? Ayos naman, masaya naman. Kaso medyo may alam lang akong hindi gets. Kagaya ng, ba't kaya hindi ko makain ng hostya? At napansin ko din na sinabi doon, yung kakailan ng tinapay at iinom ng alak, yung mapunta sa langit. Ang weird naman. Ano, ay yung mapunta lahat sa langit? Magandang tanong yan since sa ibang paniniwala, halos lahat nakikibahagi sa tinatawag na ostya o tinapay na walang pampaalisa. Kaya siguro yung na-observe mo sa
memorial. Parang ang weird para sa'yo. Oo nga kuya, pinipili lang. Para bang chosen few lang yung mapupunta or mabubuhay na masaya sa langit. Ano yung parang discriminate tayo ng Panginoong Hesus? Kasi napansin ko, idinaan na sa atin yung tinapay at yung alak. Dahil ba sa pag-asa natin ay lupa lang? Hindi naman sa discriminate kami ni Jesus Eril. Ang totoo, karamihan sa mga saksi kasama ko, ay katulad ko, kontento na kami sa pag-asa sa paraisong lupa. Lalo na kapag nanatili kaming tapat hanggang kamatayan. At alam ko, ganun din yung maiintindihan mo kapag pinabasa ko sa iyo itong awit 37 verse 29. Isisend ko sa iyo sa messenger. Yan. Pwedeng pasuyo sa pagbasa. Sige, check. Ay, ito. Ito yung sabi. Ang mga matuwid ay magmamay-ari ng lupa at titira sila roon magpakailanman. Ayun, salamat. Ayun sa nabasa mo, sino daw yung titira? Sino daw yung mga matuwid daw, saan daw titira? Magpakailanman? Sabi, sa lupa. Medyo gets ko na yung pahayag sa memorial. Kaya pala nabanggit doon yung sila Adan at Eva, yung nawala nilang pag-asa sana sa paraisong lupa, posible palang may ibalik dahil sa sakripisyo ng Panginoong Hesus. Pero Kuya Uds, parang, alam mo na yung mga, parang nadismaya kasi paniniwala ko, di ba? Talagang naalala mo pa yung mga pinakinggan mo sa memorial. Ang husay naman tungkol sa paraiso tsaka kay Jesus. Pwede mo bang elaborate saan ka nahihirapan o nadidismaya? Kasi akala ko yung pag-asa natin is langit lahat. At yung nabanggit yung 144,000, akala ko nga isa ako doon eh. Pero yun, nahiya din ako makibahagi. Kaya parang hindi din. Sige, ipagpalagay natin na yung pag-asa mo ay langit. Madidismaya ka ba kung ipagpapatuloy lang ng Diyos yung layunin niya dito sa lupa, na punuin ng lupa ayon sa Genesis 1:28? Hindi ka ba magiging masaya? Oo nga, no. Medyo okay din. Kaso parang nahihirapan talaga yung process ko eh. Pasensya na. Alam mo, noong bago lang din ako sa pag-aaral ng Bible, nararamdaman ko rin yung nararamdaman mo. Nadismaya din ako, nagda-doubt, nalilito. Pero yung tinuro sa akin ng Bible mentor ko, na halimbawa, sa Pilipinas, lahat ay hari. Walang nasasakupan, talagang lahat ay presidente. Sa palagay mo ba magkakaisa yung mga tao dito sa Pilipinas? Oo nga, no. Ang ganda ng example mo. Kasi kung lahat nga leader, baka wala na maayos na decision or delay-delay pa yung iba. Or baka mawalan pa nga ng teamwork. Kaya makatiwirang isipin, Eril, na chosen few lang yung tatanggap ng pag-asa sa langit na maghahari kasama ni Jesus. Yun yung 144,000. Kaya malino na ba sa'yo, Eril, na yung government ng Diyos, yung kaharian ng Diyos, ay sa langit. Tapos yung nasasakupan niya, saan nga ulit yun? Sa lupa, tama ba? Okay, gets. Medyo gets ko na yung pahig sa memorial para maging organisado. Kasi kailangan nga may namamahala at pamamahalaan. Kaya kung paano, Erwin, hindi talaga agad madaling maintindihan yung mga tinuturo sa Biblia sa isang gabi lang o sa isang upuan lang. Kaya yung mga saksi ni Jehovah, nag-encourage kami na kahit papaano magkaroon ng pag-uusap, 15 minutes lang, Bible study, sa oras at lugar na available ka. Ay, naku, actually, busy talaga ako. Totoo lang, kilala mo naman, marami akong ginagawa sa araw-araw. At isa pa, ayaw ko rin may mga sinasolve. Alam mo naman yan. Kung inakala mo yung mga Bible study, may exam, mas maganda panoorin ko sa iyo yung isang video kung paano talaga kinakandak yung pag-aaral ng Bible. Nag-send ako kanina ng link sa iyo. Yan. Click mo, tapos panoorin mo. Sige, check ko lang. Okay. Kamusta? Gusto mo ba na mag-aral ng Bible, Eri? Since wala namang solving, siguro kuya pag-isipan ko muna, then message na lang kita kapag napag-decide ako. Sige, Eril, chat-chat na lang tayo sa school kapag may free time tayo, pag walang professor. Okay, Kuya Odds. Okay mga kapatid, so nagets nyo yung bahagi niya. Okay, sa bahagi niya mga kapatid, siya naman ay doon sa pinapansin, mahalin ng mga tao, matiisin, no? Tandaan, sumubok ng ibang paraan. Kaya kung tayo nakikipag-usap at tayo mag-aalok ng Bible study, huwag natin pilitin mga kapatid, no? Mag-isip kayo ng alternative way kung paano yung approach na hindi pinipilit. Kasi magiging iba yung mindset ng tao pag hindi natin pinipilit yung kausap natin na buksan ang pag-uusap. No? Maging casual sa paraan ng pagkwentuhan. Bilang isang mag-classmate, ganun lang yung kanilang usapan, gets na niya,
So, ganun yung paraan ng pag-uusap nila. So, madaling aangkop natin sa lahat ng bagay. Kasi ang objective natin, maintindihan niya yung nilalaman ng Biblia, lalo't na-encourage siya na dumalo sa memorial at may mga ilang tanong siya. So, nagawa nilang mabuti ang kanilang bahagi nila. Ngayon, dito na tayo sa pangatlo at panghuling part ng programa natin, ang pamumuhay bilang Kristiyano. At dito, hinimok ang lahat na tumayo muli at awitin natin ang song number 107 na may pamagat na Tularan ng Pag-ibig ni Jehovah. Ito'y halos sa unang 1 chapter 4 verse 19. At kung ito'y angkop sa ating kalagayan, tayo po'y umawit ng papuri sa ating Diyos na Jehovah. Okay, dito na tayo sa bahagi ng makinabang sa pinakamalagang araw ng taon. Ito ay pagtatalakay at gayon din may video time mapapanood kaya lahat tayo ini-encourage na mag-participate sa loob ng 15 minutes, no, mga kapatid. So ito ay gagampanan sa atin ni Brother Tom Villavicencio. Kaya Brother Tom, handa na kaming makinig sa iyong bahagi. Kung kayo ay tatanungin ko, mga mahal naming mga kapatid, ano yung pinakamagandang memorable sa inyo simula nung kayo ay mabautismuhan? Malamang sasabihin ninyo na memorable sa inyo yung memorial ng kamatayan ni Jesus. Tama kayo mga kapatid. Pero bakit natin ito ginagawa? Doon sa Lucas, Kabanata 29 at Kabanata 22, talatang 19, binanggit doon na patuloy ninyong gawin ito bilang pag-alala sa atin.
Ibig sabihin, isa itong utos. At ipinapakita nating sinusunod natin si Jesus at pinahalaga natin ang regalong pantubos mula kay Jehova. Meron pang isa mga kapatid. Ipinapaalala rin sa atin ang okasyong ito kung gaano tayo kamahal ni Jehova at ng anak niya. Paano natin nasabi yan? Di basahin natin yung binabanggit doon sa unang Juan, Kabanata 4, talatang 9 at 10, para ma-appreciate natin yung ginawa ng Diyos na Jehova at ni Jesus. Sabi ay ganito, sa ganito nahayag ang pag-ibig ng Diyos, may kaugnayan sa atin. Isinugo ng Diyos sa sangkatauhan ang kaisa-isa niyang anak para magkaroon tayo ng buhay sa pamamagitan niya. Ang pag-ibig na ito ay ganito. Isinugo ng Diyos ang anak niya bilang pampalubag loob para sa mga kasalanan natin. At ginawa niya ito hindi dahil mahal natin siya, kundi mahal niya tayo. Kaya makikita natin sa tekstong yan kung gaano kadakila yung pag-ibig ni Jehova. Bakit mga kapatid? Walang magulang na kayang ibigay yung anak niya para lang sa iba. Ganun din ang ginawa ni Jesus. Ibinigay niya yung kanyang buhay para magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Ngayon, meron ditong dalawang tanong. Paano natin maihahanda ang puso natin para sa memorial at maipapakitang pinahalaga natin ang pantubos? At paano natin matutulungan ang iba, matutulungan ang mga interesado na magawa rin iyan? Merong 6 na footnote dyan mga kapatid. Dahil ito ay talakayan, pwede tayong magkomento. Sa una, sino po yung nais magkomento? O, sige, sino po yung unang magbabasa sa unang footnote? O, si Sister Maria. Basahin at pag-isipan ang mga tekstong naka-schedule sa pagbabasa ng Biblia sa memorial. Yan, napakahalaga po niyan mga kapatid. Kailan po ba mag-uumpisa yung pagbabasa ng teksto, yung mga naka-schedule para sa memorial? O si Brother Renz po. Doon sa ating workbook, may schedule doon. So mag-i-start doon based doon sa reference na yon sa Friday, March 27. Pero doon sa daily text natin, kung sisilipin natin, mag-i-start pa yon linggong March 29. Pero pwede na tayo mag-start doon sa workbook, pwede nating i-download. Tapos may reminder din doon, baka sakaling busy tayo, may work pa rin tayo sa Holy Week o doon sa mga araw na yon. Pwede natin piliin lang, hindi natin babasahin lahat yon. Yun yung reminder. Piliin lang kung ano yung mga gustong basahin. Yan, marami pong salamat. Doon po sa pangalawa, si Sister Joy. Pag-isipan ng regalong pantubos at kung paano mo maipapakita sa buhay mo na pinahalagahan mo ito. Yan, napakahalaga po noon. Pag-isipan yung mga ginawa ng pantubos para sa atin at kung paano yun may sa buhay. At yung pangatlo po, si Sister Dimakali. Lubusang makibahagi sa kampanya, imbitahang dumalo sa espesyal na pahayag at memorial ang mga kakilala mo, kamag-anak at mga tao sa teritoryo. Okay, marami pong salamat. Ano po yung ibig sabihin na lubusang makibahagi sa kampanya? May si Brother Nolan po. Yung lubusan, yung dapat na maging pabahagi talaga tayo lubusan doon sa pag-imbita ng mga tao. Mayroon po tayo panawagan din na mag-ugsay pioneer para maka-schedule tayo sa pamimigay ng mga invitation. Yan, ibig sabihin po, si Sister Irene po. Natatandaan ko po nabanggit noon na pwede pong gamitin yung 3K, kamag-anak, kakilala at kaibigan. Kaya kung sakali man na dahil yung iba ay may trabaho at yun lang ang tangi din na ding magagawa, pwede po nilang gamitin yung panahon na makapag-imbita sa mga kaibigan, kamag-anak at kakilala nila. Okay, maraming salamat po. At kapag memorial season po, ano po yung ilang oras po yung ginugugol natin doon?
pwede po kayong mag-apply. Si Sister Lara? 15 hours po. Yan, napakahalaga po. Si Brother Renz po. Salamat, Sister Ciares. Magaganda mga punto rin yun. Ang isang ibig sabihin din ng lubusang makibahagi, kasi yung territory ng isang grupo na dapat tapusin sa loob ng 4 na buwan, sa memorial season, kukubrihan lang yun sa loob ng 4 na linggo. Kaya na-appreciate natin yung support ng mga kagrupo natin, nagagawa natin agad kubrihan yung mga territory natin. Okay, marami pong salamat. At una po nating iimbitahan yung ating mga kamag-anak, kapamilya. Yan, wag po nating kalilimutan yon. At yung pang-apat po, si Brother Bert. Maging pala kaibigan at patiin ang mga dumalo sa memorial. Asikasuhin ang mga inimbitahan mong dumalo. Pero kapag may napansin kang dumalo dahil nakatanggap sila ng imbitasyon, tulungan din sila at tabihan sila kung posible. Yan, magagawa po natin yan kung i-welcome kaagad natin yung mga dumadalo. O maging pala kaibigan. At yung pang-5 po, sa atin pong bisita sa dulo. Thank you. Maging handang sagutin ang mga tanong ng mga bisita. Ayan, mahalaga po yun mga kapatid. Kapag ka may tanong yung ating bisita, ano po yung ating gagawin, sabi? Sagutin. Ayan. Okay po, doon po tayo sa panghuli. Si Sister May, sa unahan po. Maging handang kumustahin ang mga inactive at dapat na maging mas handa ang mga elder na batiin ang mga inalis sa kongregasyon. Yun, kung kayo po ay may nakitang mga inactive, ano po yung dapat nating gawin? Hindi na po natin papansinin, ano? Sabi doon, pansinin. At siyempre, binanggit doon yung mga elder. Mahalaga yun sa mga elder. Baka po mayroong nagnanais na nandyan na sa ating, kasama natin sa pagpupulong, hindi po natin kilala. Mahalaga po na kilala natin sila. Yun po. Di ngayon po, panoorin po natin yung isang maikling video na may pamagat na si Jesus ay dumating upang hanapin at iligtas ang nawawala.
Okay, pwede pa nating pasalamatan yung magandang video. Okay. Ang tanong po, bakit mahalagang batiin ang mga di-aktibo na dumalo sa memorial? Si Sister Joy po. Mahalagang batiin natin yung mga aktibong dumalo sa memorial dahil kagaya ng sister doon sa video, nag-aalangan siya na na dumalo sa memorial dahil na-imagine niya na kapag ka dumalo siya, dahil inactive nga siya, baka hindi siya pansinin ng mga kapatid. Pero kahit ganun pa man na nag-aalangan siya, mas pinili niya na umattend siya. Doon na nasagot yung pag-aalinlangan niya na pinansin naman siya ng mga kapatid. So, mapakahalaga talaga yun na pansinin natin yung mga hindi aktibo. Okay, maraming salamat po. Si Sister Tess po. Mahalagang batiin natin sila upang maramdaman nila na welcome pa rin sila sa loob ng kongregasyon at masaya tayong makita siya na kasama natin at mapadama natin sa kanya na mahal natin siya. Okay, maraming salamat po. Si Brother Nuestro po. Totoo lang, napapakahirap tayong batiin yung hindi pa saksi. Hindi natin kilala. Pero ito na, dati na itong lingkod ng Diyos. Medyo nawalay lang. Madali na siyang mapainit. Para bang namatay, umandap lang naman yung kanyang bagay. So, yung chance na pagbati, malaki sa kanya. Kasi dun sa talagang hindi natin kilala at ayaw pa kay Jehovah. Ito, sinasamba na ito sa Jehovah eh. Kaya batiin talaga. Okay, maraming salamat po. O isa na lang po, si Sister Maglangit. Kaya importante po yung mainit na pagtanggap natin dun sa mga inactive dahil pwedeng ito yung maging simula ng pagbabalik nila kay Jehovah. Kung minsan talaga nahiya sila o nag-aalangan silang bumalik, pero kahit mga simpleng ngiti, pagbati, pag-alalay sa kanila, malaking bagay po yun dahil ipinararamdam natin sa kanila na welcome pa rin sila at mahal sila ni Jehovah. Okay, marami pong salamat. At alam natin, ilagay natin yung ating sarili sa kanila. Tayo naman yung nawala kung ano yung magiging pagtanggap nila. Kaya mahalaga po yung kapag nakita natin na may dumating, batiin po agad natin. Alam namin na handa na kayo sa darating na memorial sa April 2. Sana bawat isa sa atin ay maging sumunod doon sa mga tagubilin ngayon, sa mga paalaala sa atin. Okay, para sa huling programa natin, ang part ay yung pag-aaral ng kongregasyon sa Biblia. Ito, tatalakayin yung sa atin yung sa mga aral sa Biblia, ang batang si Jesus. Kaya ito'y pag-aaralan natin ang topic ay sa aral 72 and 73. Ito ay pangangasiwaan sa atin ni Brother Danilo Calso kasama ang kanyang reader na si Brother Brian Jacinto sa loob ng 30 minutes. So, katulad nabanggit, ang pag-aaralan natin ay nasa yung mga aral sa Biblia, aral 72, ang batang si Jesus. Okay? So, ating tagabasa, si Brother Jacinto. Kaya pag-isuyo, subaybayan natin siya. No? At sana nabasa nyo rin yung mga teksto na nasa baba. Kasi itong nasa Kwanla, summary lang ito. No? Di ba? Okay, sige. Basahin natin rin. Subaybayan nyo ng ang aral 72, ang batang si Jesus. Tumira sina Jose at Maria sa Nazaret kasama si Jesus at ang iba pa nilang anak. Nagkakarpintero si Jose para buhayin ang pamilya niya at tinuturuan niya sila tungkol kay Jehovah at sa kanyang kautusan. Laging pumupunta sa sinagoga ang kanilang pamilya para sumamba kay Jehovah. Taon-taon din silang pumupunta sa Jerusalem kapag Pasko. Noong 12 anyos si Jesus, naglakbay ang pamilya nila papuntang Jerusalem gaya ng lagi nilang ginagawa. Napakaraming tao sa lungsod para sa Pasko. Pagkatapos ng Pasko, naglakbay pa uwi sina Jose at Maria at inisip nilang kasama ng grupo si Jesus. Pero nang hanapin nila si Jesus, hindi nila siya makita.
Bumalik sila sa Jerusalem at 3 araw nila siyang hinanap. Nang bandang huli, pumunta sila sa templo. Nandoon si Jesus, nakaupo kasama ng mga guro habang nakikinig at nagtatanong sa kanila. Sa sobrang hanga ng mga guro kay Jesus, nagsimula silang magtanong sa kanya at humanga sila sa mga sagot niya. Nakita nilang naiintindihan niya ang kautusan ni Jehovah. Alalang-alala sina Jose at Maria. Sinabi ni Maria, "Anak, kung saan-saan ka namin hinanap, saan ka nagpunta?" Sabi ni Jesus, "Hindi niyo po ba alam na dapat ay nandito ako sa bahay ng aking ama?" Sumama si Jesus sa mga magulang niya pauwi sa Nazaret. Tinuruan siya ni Jose na magkarpintero. Anong masasabi mo tungkol kay Jesus nung bata siya? Habang lumalaki si Jesus, lalo siyang tumatalino at lalong natutuwa sa kanya ang Diyos at ang mga tao. Okay, so tungo tayo sa tanong. Saan nakita ni na Jose at Maria si Jesus? Muna sa tanong na yun. Sister Romali, Michelle? Kung makikita po natin sa picture, binanggit din po sa Lucas 2:46 na nakita po nila siya sa templo, nakaupo siya sa gitna ng mga guro habang nakikinig at nagtatanong sa kanila. Ayun, Bakit kaya? Siyempre, alam naman niya, Ay, sige, bago tayo sa tanong, Sister L. Sister L muna. Sinabi ni Jesus, "Di mo ba alam na kailangan ako na nandito sa bahay ng tatay ko?" Oo nga, Okay. Kaya siya nandoon, Okay, ngayon, bakit kaya hindi nila napansin kagad si Jesus nung sila'y pauwi na? Kumbaga, nung sila'y naroon na malapit sa kanila, saka lang nila napansin na wala pala si Jesus Christ, nakatabi nila. Bakit kaya? Anong masabi niyo sa Matthew 13:55-56, yun ang clue? Kita niyo na ba ang sagot, Brother? Eseng? Pili? Kasi malaki yung pamilya nila. Kaya sa dami ng anak din nila, hindi lang naman si Jesus yung anak ni Maria kasi nagkaanak pa siya kay Jose. Kaya doon makikita natin na medyo hindi nila napansin na wala si Jesus habang sila naglalakbay pa uwi. Ayun, At least, hindi bababa sa 7 ang kapatid niya, O sila lahat sa pamilya, hindi bababa sa 7. Ngayon, bakit siya nakita doon sa tinuoy kanina, nasa bahay ng kanyang ama? Bakit siya nandoon? Sister Ratamosa. Naroon po siya upang matuto tungkol sa kautusan ni Jehovah at upang mas maunawaan ang salita po ng Diyos. Okay. So, ngayon, anong tinuturo nito sa atin tungkol kay Jehovah? Na pangyari kay Panginoong Hesus, nung bata pa siya, hanggang saan lumaki siya. Anong tinuturo nito tungkol kay Jehovah? Say paano matutularan ng mga magulang? Anong ginawa ni Jehovah sa kanyang anak mula sa langit hanggang dito sa lupa? Brother June Tulesora. Yung pagtuturo niya sa Panginoong Yesus, talagang lahat ng kaalaman na taglay ni Yesus ay galing kay Jehovah, na matututuhan din ng mga magulang. Tama, Basahin nga natin yung Lucas 2:41. Sino na isa bumasa Lucas 2:41, please? Miss Maybelline, please. Nakaugalian na ng mga magulang niya na pumunta sa Jerusalem taon-taon para sa kapistahan ng Pasko. Okay. So ngayon, parang ano yung nakaugalian nila dito na siyang ginagawa rin natin ngayon? Brother Nolan. Kaugalian po, ibig sabihin, hindi sila pumapalya doon. Taon-taon na pumupunta sila doon sa Jerusalem para magsamba kay Jehovah. Sa panahon natin ngayon, ganun din naman. Taon-taon din tayo na may assembly tayo, convention, kaya pumupunta rin tayo doon kasi kaugalian din natin yan. Okay.
Yeah, Brother AC Parillaga. At habang ikinikintal nila yung spiritual na mga bagay sa anak nila, hindi nila kinakalimutan na iwan lang yung mga anak nila sa bahay. Kasi magugulo ito, makukulit ito. Kundi dinadala nila yung kasama nila sa templo, kasama nila sa Pasko pag sila pumupunta. Yan, okay. Tama. Brother Tom, may nakita pa ang papunto rito. Napakagandang halimbawa nga nung mga magulang, si Jose at si Maria para sa kanilang anak. Bakit? Kasi kung papansinin natin, wala namang sasakyan noon. Naglalakad lang sila. So napakahaba ng kanilang nilalakbay. Pero nagagawa nila yon. Halimbawa naman sa atin, baka naman tayo ay walang pamasahe, pero 1 oras lang naman o kalahating oras lang yung lalakarin natin, pwede nating tularan yung magandang halimbawa ni Maria at ni Jose. Ngayon, bakit hindi madali ang kanilang pagdalo sa assembly o sa pulong? Ano? Bakit natin masabing hindi madali ito? Sister Atamosa naman, please. Kasi pinakita po ng ulat na pumupunta po doon yung malaki nilang pamilya na halos 300 kilometers o 119 na milya ang nilalakbay at dumadaon po sila sa maburol na ruta po. Kaya hindi madali yung paglalakbay po nila. Yan. Mga 100 kilometers, papunta, pabalik, 100, sipin nyo, no? So, ano lesson natin ngayon dito sa mga pulong? Halimbawa, pwede naman sa Zoom kung nandun ka sa Samar, yan, pwede yun, no? O kaya nasa Amerika, o iba, nasa abroad, pwede. So, anong lesson natin ngayon dito? No? Kasi hindi naman nabutin siguro. Ito Paranaque, no? Siguro pinakamalayo, wala pang 5 kilometers. Anong lesson, Brother Joel? Ang nakikita kong lesson kasi babalik ka lang naman siya dati, wala naman Zoom eh. Talagang dadalo ka. Walang dahilan eh. Kaya kapag napunta ka sa ibang lugar, hanap kang Kingdom Hall, ganun din. Hindi ka magsusum kasi wala pang Zoom. So, ang point po dito ay mabuti nagka-Zoom. Pero hindi siya pamalit sa pulong. Hindi siya pinalit for your convenience. Dadalo ka talaga. Yun ang arrangement eh. Doon ka pupunta. Para saan ba yung Zoom, mga kapatid? Brother Sister Romani. Sabi nga sa nakaraang dalaw natin para ito sa may sakit, at sa may sakit. Ayun, oo. Kung wala naman konting sakripisyo, no? Hindi katulad ni Maria, 100 kilometers yun. Baku-bakong daan, Mahirap para sa kanila yun. So, ang laking lesson natin natutunan dito, no? Kaya tayo, halimbawa mga magulang, lahat na, kung gusto nating mga magulang na maging tapat yung ating mga anak sa paglilingkod kay Jehovah, paano natin magagawa iyon para manatili sila? Anong gagawin natin, mga magulang, sa mga anak? O mga anak, no? Brother Jeric. Maging halimbawa yung magulang sa mga anak. Sabi niya, dumalo tayo. Hindi niya sabihin, dumalo kayo. Ako maiwan dito. Oo nga, no? Tama, no? Sister CK? Maging huwaran sa mga anak. Mas madaling mapasunod ng anak kung pinapakita rin sa kilos, hindi lang sa salita. Teach by example na. Yan, tama. Salita at halimbawa. Brother Roy, may nakita ka pang punto dito? Tsaka yung mga magulang, kung mabuting estudyante sila ng salita ng Diyos, laging nasa pulong yon. So, ganoon din ang mga anak nila. Maging mabuting estudyante din ng salita ng Diyos. O, yung mga bata naman, anong lesson natin, mga bata? Sa halimbawa ng Panginoong Yesus. Sister Marilyn? Tuestro, please. Meron po akong studying kabataan noon, bata pa talaga siya. Tinanong ko siya, paano kung wala kayong pamasahe? Paano kayo dadalo? Sabi po ng mga bata yun, maglalakad kami. At ginagawa po nila yun. Isang pamilya sila, single mother yung nagdadala sa kanila sa mga pulong. Ngayon ay mga saksi na sila at masisigasing na mga lingkod ni Jehovah. Yun, ganda, no? Narinig yung mga kabataan, Mga anak ng mga saksi. Okay, lipatan natin dito sa inihanda ni Juan ng daan. Si Juan na anak ni Zacarias at Elizabeth ay naging propeta noong malaki na siya.
Ginamit ni Jehovah si Juan para turuan ng mga tao tungkol sa pagdating ng Mesiyas. Imbes na magturo sa mga sinagoga o sa mga bayan, nangaral si Juan sa ilang o sa lugar na malayo sa lungsod. Pero pinupuntahan siya ng mga tao mula sa Jerusalem at sa buong Judea para matuto. Itinuro niya sa kanila na para matuwa ang Diyos, dapat nilang itigil ang paggawa ng masama. Marami ang nagsisi sa mga kasalanan nila at binotismuhan sila ni Juan sa Ilog Jordan. Simple lang ang buhay ni Juan. Ang damit niya ay yari sa balahibo ng kamelyo at ang pagkain niya ay balang at pulupukyutan. Naintrigang mga tao kung sino nga ba si Juan. Kahit ang mayayabang na Pariseo at Saduceo ay dumating din para makita siya. Sinabi ni Juan sa kanila, "Magbago na kayo at magsisi. Hindi komo sinasabi niyong anak kayo ni Abraham ay espesyal na kayo. At hindi rin ibig sabihin noon na mga anak kayo ng Diyos." Marami ang nagtanong kay Juan, "Ano ba ang kailangan naming gawin para matuwa sa amin ng Diyos?" Sinabi niya sa mga Hudyo, "Kung dalawa ang damit nyo, ibigay nyo sa nangangailangan ng isa." Alam mo ba kung bakit niya sinabi yon? Para malaman ng mga alagad niya na matutuwa ang Diyos kapag mahal nila ang kanilang kapwa. Sinabi naman ni Juan sa mga maniningil ng buwis, "Maging tapat kayo at huwag mandaya." Sinabi niya sa mga sundalo, "Huwag kayong tumanggap ng suhol o magsinungaling." Nagtanong din kay Juan ang mga saserdote at mga Levita, "Sino ka nga ba? Gustong malaman ng lahat." Sinabi ni Juan, "Ako ay isang tinig mula sa ilang na umaakay sa mga tao palapit kay Jehovah, gaya ng inihula ni Isayas." Nagustuhan ng mga tao ang itinuturo ni Juan. Iniisip ng marami kung si Juan ba ang Mesiyas, pero sinabi niya sa kanila, "May darating na mas dakila kaysa sa akin. Hindi nga ako kwalipikadong magtanggal ng sintas ng kanyang sandalyas. Nagbabautismo ako sa tubig, pero siya ay magbabautismo sa banal na Espiritu." Okay. Maraming salamat, Brother Jacinto, sa inyong mahusay na pagbasa. No? Bakit ipinadala ni Jehovah si Juan sa mga tao? No? Sister Joby. Pinadala ni Jehovah si Juan para sa mga tao, para turuan ang mga tao para sa pagdating mismo ng Mesiyas. Okay. Tama, no? So ngayon, bakit natin masabi na si Apostol Juan ay magaling na magturo? Ano? Anong matutunan natin dito kay Apostol Juan? Ano ang naging epekto sa kanyang mga tinuturuan? Sister Iya, maglangit, please. Magaling po talagang magturo si Juan kasi maraming tao yung nakinig sa kanya, marami rin nagsisi at nagpabaptize. Although yung mga iba, katulad ng mga Fariseo, hindi sila agad nagbago. Pero kinorek pa rin sila ni Juan Bautista. Okay. Ngayon, okay, tama yun, ano? So, ngayon, anong matutunan natin tungkol kay Jehovah pagka binasa natin yung Matthew chapter 3, verse 1 hanggang 3? No? Kung nabasa niyo yun, ano matutunan natin tungkol kay Jehovah? Halimbawa, yung mga tao, siyempre, may mga nagawang nilabag nila ang batas mosaiko nung panahon yun. So, nagsisi sila. Anong ginawa ni Jehovah? Anong uri ng Diyos si Jehovah? Brother Isi Parillaga, please. Napaka maibigin at maawain na Diyos ni Jehovah. Ano pat handa siyang magbigay pa ng mangunguna bago dumating yung Mesyas para ipabalita sa kanila na kailangan nila magsisi para muli silang tanggapin. Ayan. Ayon sa 1 chapter 1 verse 7, bakit tinawag si Juan Bautista na isang saksi? No? Bakit? Ano ba ang kanyang role nung siya narito, nung siya narito sa lupa? Ano ba ang role niya? May matutunan tayo sa kanya eh. Ano? Hindi lamang siya preacher,
kundi kanina ikinumento, nagturo din. So preacher and teacher siya. So anong lesson natin daw mga kapatid? Tayo bilang mga saksi. Ano tayo? Dapat lang bang, Sister Amki? Sa katulad ni Juan, tayo rin ay magiging saksi sa lahat ng uri ng tao at malampalataya sa Kanya. Okay, yeah. Okay. So ano lesson natin sa kanya bilang preacher and teacher? Kasi, Brother, Jonel. Binanggit din po sa reference ng ito yung John 1:7 na yung pagiging saksi pala ay pagpapatotoo. At ano itong pinapatotoo natin? Bilang mga lingkod ni Jehovah, hindi lang tayo basta nagpapatotoo, kundi sinasabi natin ay talagang katotohanan. Yan, oo. Di ba kaya religion niya, saksi ni Jehovah. Si Jesus Christ, ganun din. Isa ring saksi ni Jehovah. Okay, ngayon, ano pa natutunan natin dito mga kapatid sa ating, halimbawa, bilang pamilya, anong natutunan natin sa kanya? Sa ating ministeryo, halimbawa, no? Okay? Brother Roy. Pag tayo ay saksi, ibig sabihin, mas maraming oras tayo na ginugugol sa larangan. Kapag tayo ay nagtuturo, nangangaral, nag-RB study, yan, saksi tayo. Pero kung maraming oras tayo sa ibang bagay, hindi tayo saksi doon. Yan. So, paano kaya natin magagawa rin yung katulad na Apostol Juan, ni Juan Bautista, Nagbabautismo siya, no? Ang tawag nga sa kanya si Juan na tagapaglubog, Kaya yung bautismo talaga mga kapatid, ilulubog. Kahit sa dictionary, tingnan nyo, baptism, ilulubog, submerge, Okay, ngayon, paano kaya natin magagamit ito sa larangan, sa ministeryo? Pagka tayo nangangaral, Sister CK? Sabi dito sa para po na nagustuhan ng mga tao ang itinuturo ni Juan. Magagamit natin ito sa ministeryo kung tayo din ay nag-aaral o regular na nagsisikap na makapag-aral ng gaya ng personal study upang sa ganon, pag may mga tanong ang tao sa teritoryo at nasasagot natin ito, ay lagi nating sasabihin din sa kanila kung tayo ay pinapapurihan. Yung credit lagi kay Jehovah yon at sa salita ni Jehovah. Huwag na huwag sa atin, maging mapagpakumbaba na hindi iyon galing sa atin. Ayun. Okay, ngayon, ano pa natutunan natin tungkol sa katangian ni Juan Bautista? Bukod sa siya preacher, teacher, ano yung katangian niya kaya? Mga kapatid, na dapat nating tularan. Halimbawa, nung sinabi sa kanya, ikaw ba Mesias? Ikaw ba si Elijah? Anong katangian niya? Sa sinagot niya, mga kapatid, dapat din nating tularan. Niya ba? Sinabi niya ba, ako nga Mesias. Hindi, no? Ayan, dito naman, Sister Maria ba yun? Tularan po natin si Juan yung kanyang mapagpakumbaba. Kasi nung tinanong siya na kung siya ang Mesiyas, sumagot siya na mayroon pang darating na mas dakila pa kaysa sa kanya. Yan. So, humble, Brother Renz, please. Magandang point yun. Ganon din sa pag-i-study natin. Maganda pala yung pagiging aware. Baka sa akin na napupunta yung atensyon ng study ko. Kaya siya dumadalo kasi mahusay akong magturo. Pero sa tuwing napapansin natin yun, napapansin ng study natin yun, ibalik natin yung atensyon kay Jehovah o doon sa Bible, sa salita ng Diyos. Para pag sakali na mag-isa na lang siya o inusig o nagka-problema, depende siya hindi sa Bible teacher, kundi kay Jehovah. Yun, tama yun. Tama yun. Okay, Brother Mihulio, please. Paki-unmute lang, Brother Mihulio, please. Sa Zoom. Ayan. Bumalik. Paki-unmute, please. May natutunan tayo kay Juan. Unang-una, yung pagiging simple ng buhay niya.
Kasi si Juan, pioneer yan eh. Siya yung tagapag-una sa gawain para makilala si Jesus at abangan ang pagdating ni Jesus ng mga tao. Nanguna siya at palapansin natin yung buhay niya, simple lang. Sabi nga raw, suot niya ay balat lang, ang kinakain niya, kulisap. Kaya simpleng buhay ang naging buhay ni Juan, pero naging epektibo yung kanyang gawain dahil umaasa rin siya kay Jehovah. At magandang paraan niyo sa mga pioneer ngayon. Mamuhay tayo ng simple upang sa ganoon ay meron tayong mas malaking panahon para makibahagi sa gawain pangangaral. Tama yun, no? Simple lang siya. Kasi yung mga mayaman noon, ang suot, nakalinin, gano'n, mga talaga mamahaling kulay, violet, papakita na mayaman. Pero siya, simple lang, ang kanyang damit. Pagkain niya, simple rin, pero sagana sa protina yung pagkain niya, So, okay, so ano pa kaya matutunan natin dito, So, anong matutunan naman natin tungkol kay Jehovah dito sa aklat ng Matthew, Marcos, Lucas at Juan? Brother Mata. Si Jehovah din ay Diyos ng kaayusan. May kaayusan siya kung paano mangaral, paano ihanda ang kanyang anak, kung paano magturo din si Juan. Siya yung Juan na masipag, hindi yung Juan tamad. Oo nga, Okay, so ngayon, okay. So, bakit kailangan nilang magsisi itong mga tinuturuan ni apostol naman, ni Juan Bautista? Bakit kaya kailangan magsisi yung mga tinuturuan nila? Ano ba yung nilabag nila na parang natalakay natin kanina, Ano ba yung kasalanan nila kung bakit kailangan sila magsisi? Brother Henry Flores, please. Pinapansin natin na talagang marami sa mga Hudyo noon na hindi na sumusunod sa kautusan. At yung kanilang pagsamba minsan ay malayo na sa tunay na pagsamba. Kaya naman si Juan, kung paano sinasabing siya'y hinanda niya daan, yung turo niya may kinalaman sa pagsisisi, ay nagpapakita ito na kung paano din naman si Jesus ay magtuturo sa mga tao na manumbalik. Kaya makita natin ang turo ni Juan dito na magsisi kayo at huwag kayong mandaya, huwag kayong tumanggap ng suhol. Pansinin natin, ito rin ay binanggit ni Jesus. Kaya nung banggitin ito ni Jesus, ang mga Hudyo madali nang tumanggap kasi narinig na nila ito kay Juan. Ayan, okay. Basahin nga natin yung Matthew chapter 3, verse 3. Baka meron tayong matutunan dito, mga kapatid. 3, verse 3. Sino nais na bumasa niyan? Okay, si Jong. Si Jong naman. Ang totoo, siya ang tinutukoy ng propetang si Isaias nang sabihin ito. May sumisigaw sa ilang, ihanda niyo ang dadaanan ni Jehovah. Patagin niyo ang lakaran niya. Okay. So dito, ano matutunan natin tungkol kay Jehovah dito? Although talagang ginawa ni Apostol Juan Bautista yung paghahanda ng daan, pero ang talagang gumawa noon si Jehovah. Siya nagturo sa kanya kung anong gagawin. Ano ba yung patatatagin niyo, lalakaran niya? Ano bang gusto sabihin noon? Kasi noon, halimbawa ng panahon yun, yung mga yung isang kilalang tao, o may kaya, o kaya yung kung pupunta siya sa isang dako, hawi mo na yung daan pagagandahin, para makabiyahe siya ng maayos. Yun ang naalala nila, kaya patatagin nyo ang lalakaran niya. Ano ba kasi ang, kumbaga ano ba yung itinuturo nito? Ano ba yung daan na mali noon na itutuwid na niya?
No? Alam natin? Medyo mahirap nga namin tanong kasi di ba? No? Pero makukuha nyo naman ano ba yung ihahanda? Brother Renz. Ayon dun sa study note kasi, dati literal, inihahanda ng mga tao yung daanan para pag dumaan yung leader nila, yung hari, maayos yung daanan. Pero sa kabilang banda, kay Juan na tagapagbautismo, inihahanda niya yung puso, yung buhay, yung atensyon, yung focus ng mga tao noon para pag naihanda yung daan, pagdating ni Jesus, hihintay nila, matatanggap nila si Jesus bilang leader talaga at inatasan ni Jehovah. Ayun, oo. Kaya nung naihanda ang daan, nakita ng 33CE, ayun na, malinaw ng daan talaga na yung turo ng kasi nawala na yung batas mosaiko, kinansela na, turo na ni Kristo ang nangibabaw 33 CE. No? Parang nabasa ko rin na yung trabaho ni Juan Bautista, yun ang ginawa ni Charles Taze Russell. No? Inawi niya rin daan para lumitaw yung tapat at matalinong alipin. No, 1919. Yun, mayroon tayong publication na ganun no? Si Charles Russell ang gumanap ng parang katulad ni Juan Bautista. So, okay, tingnan natin na si Lucas 3:12 para makita lang natin na si Juan Bautista ay hindi lamang preacher, hindi lamang siya nangangaral, kundi nagtuturo. Saan siya nangaral nga pala? Doon ba sa stage lang katulad nito? Dito lang ba siya nangangaral? Parang, halimbawa, mga elder, dito lang ba nangangaral sa podium? Si Juan Bautista, saan siya nangaral? Brother, sino ba nagtataas pa? Akala ko may tinuturo si Jeric pala. Sa ilang o sa malalayong lungsod, doon siya nangangaral. Oo, hindi lang sa ganitong lugar. Parang mga elder din. O tayo lahat, di lang tayo dito. Kanina, nagtuturo, may bahagi, parang nagtuturo din yun, di ba? Pero pagdating dyan, lumalabas din tayo sa larangan. Kaya sikapin natin mga kapatid na maging kwanden, mahusay na guro. Although talagang tama na sabi naman, si Jehovah naman ang magpapatubo talaga. Tingnan si Juan Bautista nung dumating si Kristo, hindi sila nagkaroon ng ng differences, Hindi sila nagtalo. Hindi. Bagaman meron kumbaga yung anong lesson natin doon mga kapatid? Halimbawa mayroon tayo study, tapos nalipat sa iba. Anong lesson natin doon? Yeah, Sister Presley. Halimbawa, yung study ay lumipat sa iba, huwag tayo magtalo. Ipaubaya na doon sa gusto ng study, kung kanino siya magpapa-study. Kasi dapat natin tandaan na kay Jehovah yun, hindi sa atin. Siya pa naman magpapatubo Wala siya nag-i-study. Pero makakatulong din nag-i-study. Kailangan din mag-aaral siya, mag-aaral talaga. Mag-aaral din. Hindi natin papabaya lahat kay Jehovah na porque siya nagpapatubo bahala ka na rito kung ano man ituro. Hindi ganon. Kailangan talaga maghanda rin tayo mag-aral. Okay, maraming salamat Brother Calso and Brother Brian sa inyong pagganap ninyong bahagi. So, dito na nagtatapos ang pagpupulong sa gabing ito mga kapatid. At tunay na tayo ay nakinabang sa mga paglalaan ni Jehovah mula dun sa kayamanan mula sa salita ng Diyos. Kaya nakita natin yung paano natin isasabuhay yung mga itinuro ni Jehovah sa atin. Appreciate natin dapat siya, Gayun din dun sa mga effective paraan kung saan gagawin natin ito sa mga pag-imbitasyon, paano pagdumalo sa pagpupulong, ano yung mga tanong na ating sasagutin. At kasama rin dito yung sa pamumuhay bilang Kristiyano. Kaya tunay na nakinabang tayo sa pagpupulong sa gabing ito mga kapatid. Ang tanong, kung kayo naman ay tatanungin, saan kayo nakinabang sa gabi ng pagpupulong na ito? Brother Renz.
Sa lesson 72, yung tungkol sa batang si Jesus, natutunan ko doon, possible talaga sa isang bata na maging spiritual minded. Kasi imagine, si Jesus, 12 years old, ang iniisip niya na yung mga tungkol sa spiritual. So possible, katulad ng mahusay na Bible reader natin kanina, si Brother Daniel Bert, 12 years old pa lang yun. Pero ang point, sa isang kabataan, maganda kung magsaset siya ng goal. Halimbawa, nasa teenager pa lang siya. Ang kaayusan kasi, para maging isang MS, 18 years old o kaya pataas. Dapat isang taon ng bautisado. Para maging elder naman, 21 years old pataas. Kaya mahusay mga kabataan natin dito kasi karamihan talaga spiritual minded. Okay. Ang punto, ano pa? Nakita natin mga kapatid. Si Brother Roy sa likod. Yung pinakamainam na pagkuturo dito sa Kingdom Hall. Kasi guro natin si Jehovah, grad instructor natin siya. Kaya pag lagi tayo nasa pulong, tulad ni Jesus, nakaugalian na nila, sigurado, magkakaroon din tayo ng karunungan, unawa, kaalaman, pati mabubuting katangian ni Jehovah. Okay, gandang punto. No? So dumalo sa pagpupulong, sa regular face-to-face, yan, in-encourage. Sige, yun sa anak ni Dimakali. Natutunan ko po kay Juan Bautista na maging isang mabuting example po or parang maging isang mabuting halimbawa po sa aking mga mamamayan po or parang komunidad po upang magbigay po at magturo po ng mabuting asal sa kanila para po maging maunlad po ang aming pagkakaisa-isa. Okay. Si Brother Bong. Matututo rin tayo kay Juan na tagapagbautismo. Maliban sa mapagpakumbaba siya, hindi niya inangkin yung para kay Jesus. At matututo rin tayo sa pangangaral niya na matapang siya. Tinanong siya ng mga Sadusyo at Pariseo Pero sinagot niya, tinawag pa nga niyang ulupong Yung mga kasi sinagot niya kagad, alam niya yung sasabihin niya. Pero hindi naman sa pangangaral natin, hindi naman tayo tatawag ng mga ulupong yung kausap natin. Kaya ibig sabihin, alam ni Juan Bautista kung paano niya sasagutin yung mga nang-iinsulto sa kanya na mga Sadusyo at saka Pariseo. Kaya para ipaalam sa kanila na magsisi na kayo, sabi gano'n. Matapang si Juan sa pagpapatotoo, alam niya kung ano yung sasagot niya. Yan, may dignity, may dignidad, no? It's Brother Calzo. So binanggit ni Brother Bong, matapang. So ibig sabihin, walang duwag na saksi. Kasi sabi ng Apocalypse 21 verse 8, yung mga duwag, sabi doon mga duwag ay hahagis din sa dagat-dagat ng apoy. Ibig sabihin, hindi pala porque yung duwag pala, katumbas din ng mga kasalanang binanggit doon. So walang duwag na saksi. Ang duwag, delikado rin pala ang kalalagyan niya. Yan. Okay, Sister Gacelis. Sa Lucas 2:41, nagustuhan ko yung idea na nakaugalian ng mga magulang niya. Kasi hindi naman kaugalian noon ng mga Israelita o sa kautosang mosaiko na pumunta yung mga kababaihan. Pero si Maria, nakaugalian niya ng sumama kay Jose. So pinapakita nito na malaking tulong sa spiritual na pagsulong ng anak ang mga magulang na babae, mga ina. Kaya nakakatuwa yung mga magulang natin sa kongregasyon, ang mga anak nila ay masusulong dahil sila mismo ay nagpapakita ng magandang halimbawa. Yan. Okay lang panghuli, Sister Irene, yan, maraming na-imbak yan na Ako naman po yung magiging handa po ako sa darating na memorial na makita po yung mga inaktibo na muling dumalo. Dahil ito na po yung pagkakataon na sila ay, yung hinugugot po nilang lakas ng loob para dumalo, isang bagay po yun para mapahalaga natin, para unti-unti po nilang mapahalagan muling bumalik sa paglilingkuran. Huwag ka mag-alala, Sister, kahit kami, yan din, nagagalak yung mga kapatid ay dumalo sa pagpupulong. So, dito nagtatapos ang pagpupulong natin sa gabing ito, mga kapatid, at tunay, nagpapasalamat tayo sa mga gumanap ng kanilang bahagi at naging successful ang pagpupulong natin. Kaya, tandaan, ikapit lahat ng natutunan, kasi pagbalik bukas, it's gonna be a different routine. So, yung mga natutunan na absorb natin yan, it's gonna be for another week. So, bilang panghuli, tayo po ay tumayo at awitin po natin ang song number 134.
na may pamagat na mga anak, ipinagkatiwala ng Diyos. Ito ay halos sa awit 127 verse 3 hanggang 5. Kung ito ay angkop sa ating kalagayan, tayo po ay umawit ng papuri sa ating Diyos na Yehova.